So, good day mga boss. Welcome na naman po sa ating panibagong video mga boss. Bali, usapang diagram ulit tayo at yung pinaka-topic natin is yung patungkol sa setup ng BiLead projector mga boss. Last time kasi mga boss na in-upload natin is yung issue dun sa pagpaparehistro ng ating BiLead projector mga boss. So dito, nasabi natin nga doon mga boss, nagagawa tayo ng diagram yung safe mode talaga mga boss para sa ating BiLead projector mga boss. Lalong-lalo na dun sa syempre sa mga biglaang checkpoint mga boss na sinasabi nilang hinahanap yung mga switches mga boss. Papailawin talaga yung ating setup at bibigyan tayo ng violation mga boss na illegal modification mga boss. So ito yung dapat nating gawin mga boss. Bali gumawa tayo ng diagram at dito mga boss pwede natin pailawin yung ating stock. Makikita natin dito na meron tayong stock running lights mga boss. So iba to dun sa stock ng ating RGB mga boss ha. So dito stock na running lights pwede natin gamitin dyan mga boss yung ating stock na module, yung all white mga boss na module ng ating Honda Click. Pwede natin gamitin yan, pero syempre may conversion dyan mga boss. Dito sa ating diagram gumawa tayo ng stock na running lights. Pwede na tayong gumawa dito ng strip lights mga boss na puti mga boss ano. So 12 volts na strip lights. Tapos dito mga boss meron tayong remote. So yan, pwede natin kontrolin mga boss yung pag on and off ng ating all white at saka yung ating RGB mga boss pagdating dito sa ating module. So dito yung ating module mga boss. So pwedeng B8, B9, B10 mga boss. Ito yung module ng remote at ito yung module ng ating RGB mga boss. Syempre meron tayong shroud, meron tayong RGB running lights. So yan, makikita natin dyan. Tapos ito yung ating halo switch mga boss sa pag on off ng mula dun sa stock natin na running lights mga boss, all whites, papunta dun sa stock ng ating RGB mga boss o yung module ng ating RGB. Pwede tayong gumawa dyan ng mag-install tayo ng IOTO na RGB running lights o kaya yung mga module mga boss na B8, B9, ganyan, B10. So yan mga boss yung represent. Tapos syempre meron tayong BiLead projector mga boss. So yan, BiLead projector. Kailangan din natin ng isang power relay. So yan mga boss. At meron tayong diode. So yan, diode. At meron tayong fuse mga boss. Siyempre yung represent ng ating switch. So yan. Ito mga boss, papaliwanag ko sa inyo mga boss ano. So ganyan pa rin mga boss. Ito yung ating switch. Kung makikita natin dyan sa ating IOTO mga boss, meron siyang portion ng ano dito ng switch, high and low mga boss. Tapos yung sa stock natin mga boss o yung ating daytime running lights. So ito yung switch ng ating daytime running light. Ganun pa rin mga boss ano yung setup nya. May iniba lang tayo ng onti mga boss. So pag nag-on dito sa ating setup mga boss, pag nag-on ka ng daytime running lights mo, na dapat yan ay all white mga boss ng ating RGB. So all white yan mga boss. Pwedeng umilaw dyan yung shroud o yung ating kasabay yung ating running lights mga boss ng ating RGB, pero naka all white siya. So dito sa setup natin mga boss, nilagay pa rin natin yung ating halo switch. Mula dito sa park light mga boss, mag-on tayo kasi naka ACC to sa supply. Pag nag-on tayo mga boss, so masusuplayan to, pupunta dito yung ating kuryente mga boss. So yung portion na yan, yan yung COM mga boss. So COM. So yan, COM siya. So yung COM natin mga boss, yan yung pinaka yan yung pinaka-supply ng ating halo switch mga boss. So yung ating common mga boss o yung COM, diretso yan sa normally close. So yung normally close natin ito. So yan, papunta naman yan doon sa ating automatic yan mga boss. Mula sa COM papunta dito sa ating stock mga boss. So yan, yung iilaw lang dyan mga boss, wala siyang kasabay na iba mga boss. Yung iilaw lang yung ating daytime running lights na all white. So sa headlight wala, sa shroud hindi rin siya iilaw. Basta ito lang mga boss, yung ating all white ng ating daytime running lights. So ngayon mga boss,
halimbawa na checkpoint ka. Halimbawa naka daytime running lights ka mga boss. So ito yung daytime running light natin na puti. Pwede kang gumamit ng strip light o kaya yung stock na module mga boss ng ating daytime running light. So halimbawa na checkpoint ka. Nakita nila na may violet ka mga boss. So ang gagawin nila, isi-switch nila yan, papailawin nila. Halimbawa nakita nila yung halo switch kasi yan yung kadalasan mga boss eh. Pag nakita nila yung halo switch, in-on nila yan mga boss. Mula dito sa ating daytime running lights na normally close, pupunta naman yung kuryente dito sa normally open mga boss. So yan, normally open. Mapupunta yung kuryente dito sa normally open. Mamamatay yung ating daytime running lights o yung all white natin. Mapupunta yung kuryente dito sa normally open. Masusuplayan ngayon yung module mga boss ng ating remote. Yung normally open mga boss, nakakonect yan dito sa positive ng ating module ng remote. Tapos yung COM. So yan yung sinuplayan niya. Dalawa yan mga boss. Positive tsaka COM. Yung positive and common na yan mga boss, automatic, tatagos siya dito sa normally close mga boss. Parang same lang dito. Parang same lang dito sa halo. Mula dun sa common, papunta sa normally close. Umilaw to. Dito naman, mula dito sa positive tsaka common, sa normally close pa rin siya. So ano yung sinuplayan ng normally close natin mga boss? Diba dito yan, mula dito sa module ng remote. Papunta yan dito sa stock ng ating module mga boss ng ating RGB. So yan na yung ating setup. Mula dito sa common mga boss tsaka positive, masusuplayan itong normally close. Pupunta yan dito sa stock natin, stock ng module natin mga boss. Ang iilaw ngayon, mula dito sa stock na daytime running light natin, ang iilaw na is yung ating shroud. Kasabay yung ating running lights mga boss. So yan yung ating running lights na all white. Pareha siya all white mga boss. So naka-connect yan ng all white. Ito yung mga wiring niya mga boss. At syempre alam niyo na rin naman yan yung pagkakasunod-sunod yan mga boss. Bali 3 wire lang naman yan. Pagsama-samahin lang ninyo. So dun umilaw yung ating shroud mga boss tsaka yung ating running lights na naka-mode siya ng all white. So mula dito sa daytime running light natin na white, pag pinindot nila yan mga boss, ang iilaw pa rin is yung all white pa rin na setup natin ng ating module. So shroud tsaka yung running lights. So wala silang makikita mga boss na ibang kulay. So syempre ipupursige natin o ipipilit natin na hindi tayo siset ng ganung klaseng ilaw mga boss dahil ang gusto natin is safe na mode lang, hindi tayo makaka-violate. Pero hindi nila alam mga boss, may remote yung ating setup. Pag once na remote mo yan boss, halimbawa wala ka na dun sa main road, nasa mga kalsada ka na, mga village mga boss, kanto lang, pwede natin tong i-setup mga boss. So mula dito sa setup natin na all white, so yung ating all white ng ating shroud tsaka running lights, pag in-on natin yung remote natin mga boss, mula dito sa normally close, yung kuryente pupunta na dito sa normally open. So masusupply na yung ating normally open, tatagos na yan dito, mawawala na yung stock natin. Ang ilaw naman, nakakonect naman siya sa positive mga boss ng ating module. So yan, yung ating RGB. Mula doon sa stock, mapupunta dito sa module na RGB mga boss. Masusupply yung ating RGB. Ngayon, ang ilaw na, magiging RGB na tong ating shroud, tsaka yung ating running lights mga boss. Pwede rin na magdagdag tayo dito sa signal light kung nasa sa inyo naman yan, kung anong gusto nyo. So ganun yung setup mga boss. Ulitin lang natin, pag once na nag-on ka mga boss ng ating park light, susuplayan tong common, ang ilaw dyan papunta dito sa normally close, pupunta ngayon yan dito sa stock na daytime running lights natin ng Honda Click. So wala siyang kasabay, walang headlight. So daytime running lights lang mga boss, o yung kilay ng ating Honda Click. Pag once na in-open to, in-on tong ating halo switch, ang masusupplyan naman yung positive tsaka common. Na diretso naman yan sa normally close mga boss. Yung normally close naman natin, papunta yan sa stock. Kaya yung iilaw mga boss, mamamatay itong stock natin na
running lights, ang ilaw, yung shroud natin, tsaka yung running lights ng module mga boss. So yan yung module natin. So ngayon para mapaandar natin o mapailaw natin yung RGB, sa remote tayo pipindot mga boss para mag-ilaw yung ating RGB. Pag once sa inon natin yan, masusuplayan o mawawala yung supply dito sa normally close, pupunta dito sa normally open mga boss. So ang susuplayan ng ating normally open yung positive mga boss ng module o yung RGB. So magiging RGB na tong all white natin. So etong mga boss, yung dalawa na to, yung magkatabi na tong wire, left and right yan ng ating signal light. Syempre yung sa dulo, negative yan. Connect lang natin sa negative mga boss. Mas maganda yan sa battery mga boss. Samahan natin ng supply papunta dun sa ground natin. Para mas maganda yung grounding supply ng ating setup mga boss. Hindi siya kakapusin. So yan mga boss, yung setup natin sa switching ng ating all white mga boss. Dito naman mga boss sa ano natin sa biled, okay naman na yan. Kabisado naman ninyo yan mga boss. Ang pinaka ginawan talaga natin o nilaro natin yung takbo ng kuryente natin o yung ating setup para wala tayong huli mga boss o wala tayong violation na magagawa dyan ay yung pag-switching ng ating setup ng ating all white. So, yan mga boss. Bali, ang kailangan natin dyan, syempre yung ating halo switch, remote, yung module natin. So, yan mga boss. Kung may mga katanungan kayo mga boss, pagdating dito sa ating wiring diagram, pwede kayong mag-comment dyan sa ating comment section mga boss. Iwan lang kayo ng komento dyan at sasagutin natin mga boss. At kung may mga idadagdag kayo dyan, sama nyo na rin dyan sa ating comment section mga boss. Kung nagustuhan nyo to, yung ganitong klaseng video mga boss, paki-like na rin yung ating video. Tapos, kung hindi nakakabala sa inyo mga boss, pwede nyo i-subscribe yung ating channel mga boss para updated kayo dun sa mga panibagong mga tutorial diagram mga boss patungkol sa ating mga motor. So, yan mga boss, muli maraming salamat. God bless.